Good morning guys, good morning. Welcome to my channel. Welcome back to my channel guys. Kung bago pa lang kayo sa aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel para you guys always update sa mga vlog ni Manay Tirang na minsan maganda, na minsan walang kwenta-kwenta. So yeah, for today's video guys, isushow ko sa inyo kung paano tayo magpipill up ng ating application for dual citizen. Kasi guys, sa March 21, and I have an appointment for my dual citizen in Washington DC. So, alis kami dito March 19 para kasi malayo-layo ang sa amin. Nandito kami sa Florida, guys. Malayo-layo ang biyahe papuntang Washington DC. Siguro mga 16 hours or to 15 hours, guys. Something like that. So, ngayon, guys, ang appointment ko is na 21. So, ang gagawin natin for today's video is magpipill up tayo ng ituturo ko sa inyo kung paano pipilapan itong application na meron tayo ngayon. So, papakita ko sa inyo kung anong application ang meron tayo. Kasi, kailangan nating mag-ingat sa pag-pirma-pirma. I mean, sa fill up. Kasi, ni-research ko talaga to guys kung paano tayo mag-fill up. Kasi, minsan hindi natin maintindihan. So, kailangan nating i-research kung anong ilagay dito na blank, anong ilagay dito. So, pagkita ko sa inyo kung anong type of application I have because nabilong kasi ako sa Washington DC guys. So piniprint ko is Washington DC na na application kasi sometimes mayroong mayroong embassy ng California like that. So kami dito nabilong kami sa Washington DC. So pakita ko sa inyo guys kung anong klaseng application ito. At saka papakita ko rin sa inyo kung anong paano tayo mag-fill up. Okay? So just stay tuned guys. Alright guys, so nandito na po ang ating application. So papakita natin kung anong klaseng application ang akin. So nabilong ako sa Washington DC guys. So some of us guys nabilong tayo sa iba't ibang bahagi ng Amerika. So dito ako nabilong guys sa Washington DC. So iyan po yung application ng Washington DC guys. So ang unang gawin natin dito is dito banda wag nyo na yang fill upan. Kasi sila na ang bahala niyan. So, diretso tayo dito sa number 1. So, ang number 1 guys, name as written on the Philippine birth. So, ilagay nyo yung pangalan nyo noong dalaga pa kayo. Dito ha. Your last name, your first name, at saka yung middle name noong dalaga kayo. Noong dalaga kayo ha. So, punta tayo sa number 2 guys. So, are you using different name? So, of course, mag-use tayo ng different name. I-check nyo yan mga channel. Kasi, nag-asawa na tayo Madiferent yung ating apelido. So, ang nilagay ko dyan, apelido ng aking asawa, and then pangalan ko, and then noong middle name ng noong dalaga pa ako. So, punta tayo sa number 3. If yes, dito guys, dito punta tayo dito. Yeah, i-check mo yan. Yes ha, tapos punta tayo dito. So, ang ilagay nyo dito is marriage license kasi mag-asawa na kayo. So, ilagay nyo rin marriage license. So, punta tayo sa number 3. So, number 3 is kung kailan kayo pinanganak. So, dito yan, ilagay nyo yan dyan. So, dito sa of course, doon tayo nasilang sa Pilipinas, ilagay nyo yan dyan kung saan province kayo. And then, kung lalaki man kayo, babae, check nyo yan kung ano kayo. Punta tayo dito sa civil status, guys. So, marriage tayo dito. Marriage tayo dito, ha? Okay? And then, punta tayo dito sa ating height. Kayo na ang bahala sa inyong mga height. Kayo na bahala sa inyong mga bigat. I-equivalent nyo lang yan. Sa akin, ang height ko, equivalent 1.5, guys. And 62.14 kilogram ako, guys. Mabigat na si Manay sa kakakain ng rice. So, punta tayo dito sa ating number 9, guys. So, pangalan ng inyong asawa. Huwag niyong kalimutan yan. Ano yung pangalan ng asawa niyo. Saan siya nakatira? Dito tayo guys. Sa Amerika ang asawa natin. Ilagay natin United States. Punta tayo sa number 10 guys. Number 10, name of your applicant father. Pangalan ng papa mo dito. At saka yung middle name niya. Middle name niya. Tsaka of course, doon siya taga-Pilipinas ang ating mga ating parents. So, lagyan natin Pilipinas dyan. So, dito tayo sa number 11, guys. Number 11 is pangalan ng inyong mama. Tsaka middle name nung dalaga pa siya. Tsaka of course, sa Pilipinas natin kasi taga doon ang nanay natin, di ba? So, punta tayo sa number 12, guys. So, how Philippine citizen, kung
of course, doon tayo na nasilang, so ilagay nyo yan, check nyo yung birth. Kasi, taga doon tayo, o diba? And what is the other specific, saan ba yun? Sa nanay. Okay, so yeah, check nyan sa atin. Birth, doon tayo nasilang. So, punta tayo number 13, guys. Number 13 is applicant. Number 13, where's number 13? Applicant current foreign citizenship. So, bulagay nyo dyan, United States. Or saan kayo sa buong mundo ngayon. So, and then, mode of, something number 13, guys. So, mode of accusation of foreign citizenship. Nilagay ko dyan, naturalization. So, nilagay ko dyan, naturalization, guys. So, punta tayo number 14, guys. Pasensya na sa aking camera, guys, kasi malikot. Punta tayo sa number 14 is date of accusation foreign citizen. So, kung kailan kayo nag-swear, kung kailan kayo binigyan ng, yung citizenship. Lagyan nyo dyan. So, punta tayo sa number dito. So, naturalization certificate number. So, kung nakatanggap kayo ng certificate number from citizenship, meron dyan ang number, ilagay nyo dyan. So, punta tayo sa number 15. Number 15 is foreign passport. Kung meron kayong foreign passport, lagay nyo dyan, guys. So, and then, kung anong issue or something. So, punta tayo sa number 15. Date of, date of, I think sa inyo to, sa passport, kung kailan nyo to kinuha ang inyong American passport. Punta tayo sa number 16. So, supporting documents, kung ano-ano yung dala-dala ninyong mga documents para papakita dito na ito ang ipakita nyo doon sa embassy, doon sa Washington. Nilagay ko dito birth certificate, old passport, naturalization certificate because we have that, and marriage certificate. And others, guys, kung sabing others, kung meron pa kayong mga ID dyan, driver's license. So, punta tayo number 17, guys. Number 17 is ang permanente ninyong address sa Pilipinas. Lagyan niyo dyan, guys. So, yan. Mahaba ang ko. And then, punta tayo sa number 19. No, number 18. Tama ba? Yeah. Ang 18, guys, yung address niyo dito sa Amerika. Kung saan kayo dito sa Amerika. So, 19 is your mobile address, a mobile number, email address, telephone number, and present occupation. So, kung ano yung trabaho niyo ngayon, ilagay niyo dyan. Nilagay ko dito is custodian because I am proud to be a custodian. Okay, dito tayo sa number 23. Work address. Kung saan address ang yung work, guys. Kung saan kayo nag-work, doon niyo ilagay yung address niyo. Dito niyo ilagay. Dito, yan, mahaba-haba yan. So, and then, pagkatapos dito tayo sa 24, dito na kayo magsasign. That is meaning to say, human na kayo, tapos na kayong nag-fill up nitong lahat-lahat. So, ayun guys, so dito i-fill up, isa-sign nyo yan para matapos na ang lahat. So, ayun guys, so, yun nga ang ating video for today. Yun nga ang sinasabi ko sa iyo, dalawang application dito sa akin, pero hindi ko na to pipilapan kasi para ito sa mga anak ninyo. Kung meron kayong mga anak na hindi pa na dual citizen, fill upan nyo yan. So, pagkatapos nyo i-fill up, I think you going to the bank or wherever you go get the notary. Usually, you go to the bank because it's free if you have account in there. So, narinig din ako guys na pwede na hindi i-notary, pero for me, if I have a children, nag-sign ko, ipanitary ko na lang para sigurado. So, ayun guys, hindi ko na to pipill upan kasi nga, mga anak ko is a dual citizen na to. So, ayan guys, ito lang muna ang aking video for today and I hope you guys na-understand ninyo. Pasensya na sa ang aking video na napagalikot guys kasi syempre ako lang dito nag-isa. I'll try lang na akong best guys nga maka-video, maka-share sa inyo kung paano ko siya pinilapan. So, pasensya na kayo guys. So, pag maano na tayo, maybe kukuha na tayo ng cameraman. Joke lang yun guys. So yeah guys, ito lang muna ang ating video for today. I hope you guys enjoy and I hope you guys na-learn nyo ang kunting kaalaman ni Manay Tirang about application for dual citizen. Thank you guys for watching. Bye-bye!